na bang bumiyahe sa iba't ibang bansa para mamasyal at matikman ang masasarap nilang putahe? Pero ang problema, wala pa kayong visa o kaya naman pasaporte. Huwag mag-alala dahil may paraan para ang inyong taste buds makapag-travel. Mula India, It's very, very flavorful and very spicy. hanggang Africa, Talagang ang bango-bango niya. Ang bango-bango niya. sagot namin ang food trip. Makakasama rin natin sa kainan ng tinaguriang pambansang yobab ng TikTok na si Yolene Castro. At saka itong seaweed roll, the best to. Pagkakagat mo parang may pumutok sa bibig. Parang may pumutok na yung mga topping boba kasi wag kayong parang ano kayo dyan. Kasama natin siyang magta-travel papuntang Korea at Japan. Ang sarap mo! Ay, yung pancake mo. Masarap. Uy, masarap talaga siya, in fairness. Ngayong gabi sa Pinasarap, maglalakbay ang ating mga panlasa. Spicy, rich, and flavorful. Diyan nakilala ang mga pagkain ng bansang India. Dahil ang mga putahe nila mas pinasarap ng iba't ibang herbs and spices. Ang tanong, mahuhulaan ko kaya ang ilan sa mga sikat nilang spices? May spice challenge para sa akin ng Pinasarap. Kailangan ko raw hulaan kung ano ang pangalan nitong 10 spices na to. Guys, disclaimer lang po, hindi po talaga ako magaling sa mga spice kasi hindi naman ako nagluluto usually ng Indian or Arabic cuisine. So, pagpasensyahan nyo na po, tao lang. Alright, simulan na natin. Sure ako kung ano to. So, ito, alam ko to, kung ano to. Star anise, di ba? Ang tawag dito. Tama? Star anise. Di ba ito nilalagay sa pares? Alright. Ito, alam ko rin to kasi paborito ko to. Nilalagay sa apple pie, cinnamon, di ba? Cinnamon bark. Tama? Ha ha ha! Alright. Next, alam ko rin kung ano to. Ang tawag dito ay cloves. Mas matapang na version ng star anise. Pag inamoy mo, para siyang, parang mabango na, parang eucalyptus, cardamom. Ah, siya! Cardamom! Ito, parang mukhang laurel. Teka lang. Sumobra na ata sa spice yung naamoy ko. Luyang dilaw. Turmeric. Pag hindi mo makuha sa tingin, amuyin. Walang amoy. Pag hindi mo naaamoy, tikman. Maalat. Hala, parang may dugo na yung kamay ko. Ano ba to? Food coloring? Ah, paprika. Pero sobrang pulang-pula to na paprika, ha? Wow. So, mali ako doon. Ito na. Walang amoy. In-expect ko na cumin siya kasi brown. Pero wala siyang amoy. So, tikman natin. Hang! Chili flakes? Chili powder? Okay, ito. Ano ba to? Tabako? Hindi ko alam kung ano to. Hindi siya basil. Thyme? Nagkuhula. Ano ba to? Ah, mint leaves pala to. Okay, finally, ito, parang champoy na kiamoy. Ano ba to? Binubukas ba to? Hindi naman ata. Ang kaga! Ano ba to? Ah, wait. Ayun, oh.
may lumabas. Ay, hindi ba to cardamom din? Indian cardamom. Alright. Ang nakuha ko ay laurel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5. Pwede nang pumasa to. Over 10. It's time to spice things up dahil magluluto na tayo ng mga masasarap na Indian dish. Ang ituturo sa atin ni Rish ngayon ay chicken Tikka. tikka. Ano Yeah. yung tikka? Yung tikka, basically, ano siya, meaning niya, skewer. Pero ngayon, di na natin siya isi-stick. Yeah. Parang, Correct. Parang chicken barbecue. Parang ganun. chicken barbecue. Yeah. So, kuha tayo ng raw na chicken. Bakit orange yung chicken nyo? May ano na siya, special marinade. May marinade na. Tapos lagyan natin ng asin. Chicken breast ba to? Correct, correct. Okay. Mas masarap yun, Correct. Tay. Oil. Mas may flavor. Tapos- Kailangan lagyan ng oil para Correct. kumapit yung spices. Correct. Masala. Oo. Ano na siya, kompleto na. Meron ng Kompleto na, nandiyan na cumin, lahat. coriander, lahat-lahat mga sikreto niya. Halo-halo na. Correct. Okay. Tapos lagyan natin ng yellow powder. Okay. Tapos lagyan natin ng chili powder and some color. Mhm. Tapos final, yogurt and konting mint leaves. Ayun. So, mimix natin siya. Tapos para kumapit talaga lasa niya, yun, mga 1 day rin siya, overnight. Overnight Oo. ito. Oo. Lagay Para lang sa talagang ref. kumapit yung Correct, lasa. correct. Okay, okay. Pag overnight na marinate na siya, ganito na yung magiging itsura niya. Magkakaroon siya talaga ng natural na Na tubig-tubig ganyan, correct. dahil dun sa yogurt. So ito ngayon, pwede na nating iprito. Pwede na. Okay. So, lagyan natin konting oil yung pan para lang di mag-stick yung breast. Ipiprito ang marinated na chicken breast hanggang sa maluto ang labas na parte nito at magkaroon ng crust. Ayan, okay na ba yan? Okay na, okay na. Alright. So, ipi-plating na natin siya. Nice. Lagyan natin konting gulay. Mint leaves. Ito yung pita bread na pwede mong i-dip sa hummus. Sarap ng hummus. Tapos, lagay mo siya ng ganyan. Pwede mo siyang lagyan ng sauce. Ito ay parang garlic sauce daw. Sarap ng sauce nito ah. Very nice. Super lambot nung chicken. Actually, kahit yung chicken lang ang kainin mo, flavorful na siya. Pero, nalilevel up yung lasa ng chicken kapag nilagyan mo siya nitong garlic sauce nila. Nice. Pagkatapos nating tikman ang chicken tikka, may isa pang Indian food na lulutuin tayo, ang biryani. Karaniwang manok ang karne ng biryani, pero sa version na ito, beef ang gagamitin. Karamihan sa mga Hindu-Indian hindi kumakain ng beef. Sagrado kasi ang mga baka sa kanilang relihiyon. Pero sila Rish, mga Catholic Indian sila. 1950s nang dumating sa Pilipinas ang kanilang mga kamag-anak mula pa sa India. Kalaunan, nagpa-convert sila sa Katoliko. Iniba man nila ang ilang sangkap, pinapanatili naman nila ang natatangi nitong lasa dahil sa Indian spices na kanilang ginagamit. Magluluto tayo ng beef biryani. So, yung beef na yan, minarinate natin with yogurt, tapos chili powder, turmeric, blended cloves, cinnamon, elaichi. Nilagyan nyo na yung mismong beef ng Correct, ganon. correct. Pero ngayon, imamarinate pa natin. Yeah. Pwede natin i-marinate siya ulit para ma-refresh yung lasa niya. Lalagyan ng mantika ang karne ng baka para mas kumapit ang ilalagay na spices. Titimplahan ng asin, turmeric, spiced paprika at garam masala.
Imamasahe ang spices sa karne ng baka para mas manuot pa ang lasa. Tapos lalagyan natin Lalagyan ng yogurt. Para saan yung yogurt? Para creamy siya. Ima-marinate lang ito overnight bago ito haluan ng tomato paste at iluluto sa pressure cooker sa loob ng 20 minutes. Pagkatapos nating ma-marinate ng overnight, tapos ma-pressure cooker ng mga 20 minutes, ganito na yung magiging itsura ng inyong beef biryani. Parang nagmantika na rin siya, Correct, ano? correct, yeah. Okay. Pero hindi pa tapos yung ating procedure. Ano Hindi pa pa. susunod na gagawin? So, para maging biryani siya, kailangan natin ipag-mix ngayon, magmamahalan ngayon yung rice tsaka yung meat. Ilalagay sa mainit na pan ang pinalambot na karne ng baka. Sunod na ipapatong ang kanilang special basmati rice. Nilagyan na nila ito ng flavoring kaya medyo color red and orange na siya. So pag makikita ninyo, medyo mas mahahaba yung hibla niya tsaka mas buhaghag siya kumpara dun sa karaniwang kanin na kinakain natin. So, lalagyan natin yung rice on top, spread sa taas ng sabaw. Kailangan even talaga siya. Tapos, lagyan natin sa slow heat lang para dahan-dahan sila. And then, lalagyan natin ng mint leaves sa taas. Mint leaves. Lagyan Tapos natin ng medyo mahaba lemon. ang hibla. Lalagyan natin ng onions para maganda yung steaming procedure niya. Okay. Hayaan lang mag-simmer sa loob ng 5 to 7 minutes. Beef biryani. Kanin na, may ulam pa. Man natin. Maanghang! Super anghang! Pero, napaka-tender ng beef at saka talagang malasa siya talaga. Humalo na actually yung lasa ng beef doon sa rice. It's very, very flavorful. And very spicy. Pero talagang nag-mix na talaga yung beef at saka yung rice together. Very, very flavorful. Magpunta naman tayo sa East Asia kung saan makikita ang Land of the Rising Sun, Japan. At pati na rin sa Korea, ang Land of the Morning Calm. Bangong nakakainin mo? Tsaka rice. Rice? 1 cup lang kasi dahil nga ako ngayon. Diet. Kasama nating gagala ang pambansang yobab ng TikTok, si Yulin Castro. Straight line? Nakilala si Yulin sa kanyang mga nakakatawang videos habang nagfo-food trip. Tapos syempre, mala food critic pa ang kanyang mga hirit sa mga tinitikmang pagkain. Ano to, be? Japanese curry daw. Ketchup lang yan. Mga kapinasarap, nandito ako ngayon sa Ugbo, dito sa Tondo, sa Maynila. At nabalitaan ko kasi may mga nauuso ditong international food. Kaya samahan niyo ako, mag-food trip tayo dito. Ang first stop ni Yulin sa ating Ugbo International Food Trip, ang food stall na ito. Hello po! Hi, ma'am. Korean Ano po food. meron dito? Tteokbokki, fish cake, and kimbap. We have bulgogi kimbap and samgyeopsal kimbap. O di ba, paborito lang naman sa mga K-drama ang ating lalantakan? Bida sa Korean food stall na ito ang kanilang tteokbokki o sticky rice cake na may sweet and spicy sauce. At ang kanilang fish cake. Karaniwang side dish ang tteokbokki at fish cake kung ikaw ay kakain sa mga samgyeopsal. Kimbap. Tikman na natin. Dapat daw pag Korean kinakain isang buo, di ba? Yes po. Maganda dito, may kanin ka na, tapos may mga parang ulam ka na sa loob. So pag kinain ko ito, mabubusog ba ako, Teng? Yes po. Busog na busog. Patingin mo kasya to dito. Hindi. Ay, ano naman yan? Tteokbokki, fish cake, seaweed roll, and dumpling po. Mandu Sarap naman dumpling. dito. Maanghang to. Sweet and spicy. Mandu. Di ba kasunod ng chosdu? Nakakainis kumain ng tteokbokki kasi ang dulas niya sa chopstick. Eto
ate, ano to? Seaweed roll po. Noodles yung nasa loob. Japchae. Ah, japchae. Yes po. Itong seaweed roll, the best to. Pagkakagat mo parang may pumutok sa bibig. Mali na naman! Parang may pumutok na yung mga popping boba kasi huwag kayong parang ano kayo dyan. Sulit na sulit ang Korean food trip dito sa Ugbo dahil mula 100 hanggang 200 pesos, mabubusog ka na, abot kaya pa sa bulsa. Pagkatapos ng Korea, Japan food trip naman tayo. Kamakailan lang nag-trending online ang mga Japanese souffle pancake na ito na kilala sa tawag na fuwa-fuwa pancakes. Ang ibig sabihin ng salitang fuwa sa Japan ay light and soft. Ito raw kasi ang texture ng kanilang souffle pancakes. Ito po muna gagawin natin. Ito po yung butter. Una munang ilalagay ang egg yolk sa isang mixing bowl. Sunod na nilagyan ng kanilang secret ingredient. Ano yan? Gawin mo. Secret po. Titimplahan ito ng vanilla extract at saka ihahalo. At kapag kumapal na ang consistency, pwede nang ihalo ang gatas. Then, yung mix lang po. Lagyan din ng harina na may baking powder. Okay, so nandito naman tayo ngayon sa mixer niya kasi dito ata yung magpa-floppy talaga siya. Yes po. Gagawa po tayo ngayon ng mirang. Para sa meringue, paghahaluin ng egg white, asukal, at isa pang secret ingredient. Ano ka na lang secret? Ang dami ng secret. Para ito po yung angat po ng souffle. Hahaluin lang ito gamit ang electric mixer hanggang sa mabuo ang meringue. Pag mix, ito na po yung tapos na mirang. Then, nahalo na po natin siya sa butter. Kapag gawa na ang meringue, pwede na itong ihalo sa ating egg yolk mixture. Isasalang na ito sa grill pan. Lalagyan po ng water para po magkaroon ng steam sa loob. Para maluto din po yung ibabaw habang Lutuin ito sa loob ng 4 minutes each side. At pagkatapos ng 8 minuto, ready na ang Japanese souffle pancakes. Pwedeng mamili sa kanilang original flavor, cookies and cream, mango graham, strawberry, chocolate, at blueberry cheesecake. Okay, so eto na, titikman na natin yung Japanese souffle pancake. Titikman, ang lambot nga, no? Uy, halika. Ang sarap mo. Ay, ang sarap ng gawa mo. Ang sarap. Totoo nga yung chismis, masarap yung souffle pancake nila, ha? Hindi... Ang sarap ng souffle mo. Subuhan mo nga. Uy, maliit lang. Mataba lang ako. Hindi ko kayong ano. Ang sarap mo. Ay, ng pancake mo. Ang sarap. Pagkatapos natin libutin ng Asia, punta naman tayo ng East Africa. Dahil ang isang restaurant dito sa Quezon City, Tanzanian dishes ang ipatitikim sa atin. Kung sa Pilipinas, kanin is life, sa Africa, fufu is life. Or kapag nasa East Africa ka, ugali is life. Ang hawak ko dito ay corn flour. So, harina siya pero gawa sa mais. Tama po ba? Fufu or ugali? Yeah, In ugali East for Africa. East Africa, fufu for West Africa. Okay. Ang kasama ko dito ay si Samson. Si Samson ay 15 years na sa Pilipinas. We will cook here maharage, which is Maharage, ito yon. maharage. Yeah, this is red kidney beans. Red beans. Yeah. Ah. So it's we already boiled. Para Then- siyang ano, yung, alam niyo yung maliliit na red beans sa halo-halo. Parang ganun siya. Yeah, Ganun but na. you should cook. Should be very soft.
Una munang iginisa ang white onions hanggang sa mag-caramelize ito. Sunod na inilagay ang carrots. Tinimplahan ito ng garam masala o pinaghalo-halong spices. Garam masala is one of the main ingredients in most Swahili cuisine. Yeah. So, Pagkatapos, pwede nang ilagay ang red kidney beans. At para maging creamy, lalagyan ito ng gata. Lagyan din ito ng bell pepper. Hintayin lang kumulo at ready na ang ating maharage. Luto na ang ating maharage. Niluto mismo ni Samson para sa atin. Ito daw ang national food ng Tanzania. Halos lahat ng bahay meron daw ganito. Pero mas masarap daw kainin ang maharage kasabay ng firigizi o chicken gizzard. Nagluto na tayo kanina ng beans. Ngayon naman, yung karne. At ang iluluto natin ay gizzard, balon-balunan ng manok. Yes, Tama? yeah. Ang tawag po ninyo dito ay firigizi. firigizi. Ayun, firigizi. Para mawala ang lansa ng balon-balunan ng manok, ipiprito ito kasama ang cardamom seeds. Ay, ang bango. Ang tapang. Yeah, so that's the aroma we need to remove the smell. Kapag nag-golden brown na ang kulay, ise-set aside muna ito para maggisa naman ng sibuyas. Ayan, onion is life. Ang dami na namang sibuyas. Sunod na ilalagay ang garlic at ginger paste, tomato paste, at garam masala. Isama na sa ginigisa ang pinritong chicken gizzard. Lalagyan ng kaunting tubig para sa sauce. At para maging creamy, lagyan ito ng yogurt. Pakuluan lang hanggang lumapot. At pagkatapos, ready na ang ating firigizi. Luto na ang ating dalawang ulam. Kanin na lang ang kulang. Pero wala nga silang kanin. Ang ginagamit nila ay ugali. Before it's boiled, we add a little flour here, just little, so that we can make a porridge. We're doing this to avoid bubbles later. When we add more flour, there will be no bubbles. So the more it stays, the more it becoming thicker. Dahan-dahan itong hahaluin hanggang sa ito ay lumapot. Sa buong kontinente ng Africa, may iba't ibang uri ng fufu o kaya ng ugali. So, pag Yes. nagawi ka sa may bandang Eastern Africa, ugali ang tawag nila. And usually, ganito yung ginagamit nila, corn flour. Pero pag napunta ka sa may bandang Western Africa, fufu na ang tawag nila doon. Yes. Ang ginagamit nila, cassava. Most of cassava, plantain. Ah, banana. Yes, yes. Ah. Maybe you wanna try. Ano gagawin? Hello? Try to cook. Gaganyanin para Yeah, ano siya? you should. Ikaw na lang, baka masira pa. So you need to put it against this wall, this side, Oo, so para- that it's easy to knead with the. Yeah. Kailangan daw ng mahabang pasensya at lakas ng braso sa pagluluto ng ugali. Nahahawig kasi ito sa pagluluto ng ube halaya na kailangang tuloy-tuloy ang paghahalo. Kapag mas naging malapot na ang consistency, pwede na itong ihulma gamit ang mangkok. You can either Oh, Use this. ganun. to make it bilog. Okay ah. Yeah, so it Kasi will look nga naman mainit pag ganun mo, no? it will look presentable. Then you put in the plate. Yeah, try that one. Yeah. Ganyan lang, gaganyan-ganyanin. Your goal is to just to make a good shape. Ganyan. Yeah. So you can use 2 bowls. Oh! Easy. Pero kailangan basa yung mga bowl. Yan, bilog. Bilog na bilog. Oh. Yeah, so Luto na ang ugali or fufu kung tawagin sa ibang bahagi ng Africa. Kainan na!
Okay, titikman na natin. First time ko to ha. So, nilagay na nila dito yung mga pagkain. Tapos, meron pang mga iba dito. May chicken biryani, tapos chapati. Ngayon, kakain na tayo at wala silang binigay na kutsara tinidor sa akin kasi magkakamay daw ako. Eto na yon. Kakamayin ko lang to. Tama bang ginagawa ko? So, gaganyanin daw. Tapos, isasawsaw. Ayan, tapos kakain na. Bland lang yung lasa nitong ugali. So, kailangan talaga niya ng pampalasa. Very soft siya. Itong gizzard. Masarap to ah. Ang lambot-lambot ng gizzard. Tapos, very, very flavorful siya. Parang may kaldereta na mas savory at mas flavorful. Tapos talagang ang bango-bango niya. Ang bango-bango niya. Tikman naman natin itong maharage, yung beans, red beans. Parang ito yung vegetable nila. Parang ginataang beans siya. Ganun yung lasa niya. Very, very subtle lang. Kakaiba siya! Grabe! Magkakaiba man ng wika at kultura ang bawat bansa, may isang paraan para tayo ay magkaintindihan. At yun ay ang pagkain. Kapag natikman mo raw ang pagkain ng isang bansa, mas mauunawaan mo ang kanilang gawi at tradisyon. Ang magandang balita, hindi mo na kailangan pang bumiyahe sa labas ng bansa para matikman ang kanilang mga putahe. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Masarap to ah!